May oras ka pa ba para ihatid ang anak mo sa school? O kaya naman umattend man lang ng school event niya, magtataka ka, ang layo ng anak mo sa'yo. Wala ka kasing oras sa kanya. Pag-usapan naman natin ngayon ng isang approach na tinatawag ng mga eksperto ng active parenting. May mga araw talaga na pagod ako galing trabaho. Pero pag uwi ko, as usual, kailangan ko makipaglaro sa anak ko. Kahit hectic schedule ko sa trabaho at sa maliit na negosyo, naglalaan talaga ako ng oras sa anak ko. One time pa nga, hindi ko sinabi sa anak ko na pupunta ako sa performance niya sa buwan ng wika. Dumating ako guys, hindi niya alam. Bilang sumigla ang itsura niya nung nakita niya ako doon. Doon din, na-realize ko guys kung gaano ka-importante ang simpleng pagpapakita o pag-show up sa mga events ng anak natin. Sobrang saya talaga niya. Na-realize ko na ang pagiging active parent ay hindi lang tungkol sa pagiging presente natin sa mga activities. Hindi sa pagiging aware sa ikakasaya ng anak natin. Kahit naman hindi sabihin ng anak ko na masaya siya, nakikita ko sa kilos niya at sa ngiti niya. Dahil importante sa kanya na magkaroon ng quality time. Kahit ilang oras lang kaming dalawa. Ang pagiging active parent ay isang mindset na nagpapalakas sa relasyon namin ng anak. Hindi naman kailangan ng malaking pera makipag-bonding sa anak, diba? Ang gusto lang naman ng mga bata, quality time na kasama tayo. Kaya ito ang mga diskarte naging effective sa akin na sana makatulong din naman sa inyo. Una, i-practice natin guys ang active listening. Minsan parang ang dami nilang kwento, di ba? Pero subukan mo makinig ng buong atensyon sa anak mo. At mararamdaman ng anak mo na gusto mo makipagkwentuhan sa kanya. Tuwing gabi pa nga, naalala ko, napipento ang anak ko kung ano namang nangyari sa kanya sa buong araw. Nakikinig lang ako, nagre-response din, di ba? Pangalawa, maging modelo tayo ng emotional regulation. Minsan kasi guys, na-overwhelm tayo sa sobrang dami ng stress. Kaya sa halip na magalit o sumigaw, ipakita natin sa kanila kung paano natin i-handle ang ganitong mga emosyon. Pag galit ka, huminga ka ng malalim, ipakita mo sa anak mo yun. Tapos, explain mo sa kanya bakit ka galit. Tuturo yan sa kanya ng tamang paraan para i-manage yung nararamdaman niya. Tatlo, bigyan siya ng independence. Hayaan mo siyang gumawa ng mga desisyon na akma sa edad niya. Yari, hayaan mo siyang mamili ng mga damit na gusto niya. Talaga kasing matuto siya na magdesisyon mag-isa. At mababawasan din ang stress sa'yo, di ba? Hindi ka magagalit. Pinakahuli at pinaka-importante sa lahat. Patawarin mo yun yung sarili mo. Ang active parenting hindi madali at hindi mo kailangan maging perpekto. Bigyan mo ang sarili mo ng panahon para unti-unti maging active parent ka. Mga araw na makapagod ka at magkakamali ka. Anggapin mo lang yun at patuloy ka lang magsumikap na maging active parent. Hindi pa maintindihan ng mga bata ang ginagawa natin para sa kanila. Nagsusumikap tayo, nagtatrabaho tayo, lagi tayong wala sa bahay kasi nagtatrabaho, kumikita tayo ng pera. Pero dapat i-enjoy natin ang bawat segundo habang maliit pa sila. Importante talaga na magkaroon tayo ng quality time sa kanila kahit ilang oras lang, di ba? Pag-uwi mo ng bahay, galing sa trabaho o bago ka pumasok sa opisina sa umaga. Busy man tayo pero dapat may oras tayo para sa pamilya. Lagi natin tandaan guys, no? Hindi ka maaalala ng anak mo sa narating mo sa trabaho mo, kundi sa saya sa childhood niya. Ikaw, mami and daddy, masasabi mo bang active parent ka? Kung hindi, nasaan ka na sa active parenting? Share mo naman yung tips mo para makatulong ka rin sa iba.